And I want to share a short message sa umagang ito, focusing on God's faithfulness in times of uncertainty and trouble that be comforting to anyone, especially sa mga panahon kung saan tayo natin ngayon. God's promises remains steadfast. At sa mga promises na to, pinoprovide niya ang kalakasan, ang pag-asa sa bawat isa sa atin. Na naman ang dumating sa buhay natin, lagi nating isipin na meron tayo. Sabi ko nga, ang pangalan ng iglesia, Jesus Christ, the hope of glory. Diba? Na meron tayong buhay na pag-asa na sinasandalan. Amen? And this is also to encourage everyone na tayo magtiwala sa plano ng Diyos at makahanap tayo ng kapahingahan. Especially when we feel weary and burdened. At ito ay makikita natin sa Matthew 11 verse 20. Alam niyo na po ito. Sabi po dito, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa iyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen. Siguro may mga nagsasabi dito, kita ko, alam ko naman yan noon pa. Kahit ako, alam ko noon pa. Pero dumadating ang time na nakakalimutan natin itong sinabi ng Panginoon. Dahil sa iba tayo nakafocus. Nakafocus tayo sa sarili natin. Sa sarili nating gawain. Amen? Na tayo lang ang makakapagbigay ng kapahingahan sa sarili natin. Yun ang nasa isip natin. Sabi ko nga kanina, we live in a difficult time. Nasa ating sitwasyon ngayon ay tunay na nakakapanghina. Nakapanghina ng kalooban natin sa ating mga nakikita sa kapaligiran. Hindi lamang sa sarili nating pamilya, sa mga kapitbahay natin, sa mga kaibigan natin, naapektuhan tayo, di ba? Ngunit nakakalimutan natin sa mga sitwasyon na to, merong isang Diyos na nagbibigay sa atin ng kasagutan sa bawat bagay na nararanasan natin. Na nagbibigay ng kalutasan sa mga problema natin na nakapagpapaligaya sa atin kapag tayo nalulungkot. Alam niyo ba, merong isang libro na tunay nga na hanggang ngayon ay hindi natatalo sa benta. Di ba? Alam na po natin lahat ito. Ang Bible, ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, ito po, isang libro na punong-puno ng promesa. Di ba? Ito, ang mga mensahe dito ay nabibigay sa atin ng hope, ng joy, at ng victory. Alam natin na tayo na nasa isang mundo na broken world, na punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng sakit, punong-puno ng sufferings. Hindi kagaya nung gawin nung unang panahon na ginawa, kung paano ginawa ng Diyos ang mundo. Sinabi niya, it was good. Lalo na nung create tayo, sabi ni Lord, it was very good. Ibang-iba tayo nung create ng Panginoon dahil may purpose ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi tayo create lang, o sige, punta ka sa sulok, o kaya ikaw magliwalim ka, bahala ka sa buhay mo. God created us because He has a purpose sa bawat buhay natin. According to the Bible in Genesis, nung panahon noon, there's no sin. Walang kasalanan noon. Walang mga sakit. Walang sufferings. Walang sorrow. Walang pain.
especially si Adam na kanyang unang nilikha. Adam and Eve, the first man, si Adam was living in sweet communion with their Creator God. Pero dahil sa kasalanan, nung tingnan siya ng kalaban, ng demonyo, nagpumigay siya. Si Eva muna ang tingin, at nakiayon na rin siya sa sinabi ni Eva. After that, nagkagulo-gulo na yung buhay. Pero gumamit pa rin ang Panginoon. Di ba? Ginamit niya si Noah, yung men of God, para ma-retain ang tao. Dahil noon, ang kasalanan, alam natin ang lahat, babanggitin ko lang ulit, ang, ano ba ito? Ang, yung, the wages of sin is death. Ang pag nagkasala ka, ang kaparusahan ay kamatayan. Hindi inalaw ni Lord John because He has a purpose. To the extent na pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo Jesus na siyang para mamatay para sa atin. Life is full of demand. It's because of, sa panahon ngayon, ang dami nang nangyayari sa mundo. Kaya kung titignan natin ang buhay natin, actually napakasimple lang ng buhay. Pero but because yung mga nangyayari ngayon sa kapaligiran, nagkakaroon tayo. Sabi ka noon, ang daming, hindi problema ang kakainin. Di ba? Magtanim ka lang, andyan na. Pero ngayon, kung wala kang pera, kung wala kang tanim, hindi kang kakakain. Kung wala kang trabaho, mahirapan ka. Alam mo yun yung mga nangyayari sa buhay ngayon na talagang maraming demands sa buhay namin. Kailangan maging ganito ka, kailangan maging ganyan ka, kailangan maging ganito ka para ka maging masaya. We work hard, face challenges, and carry burdens, maliit man o malaki. Sometimes we feel overwhelmed, exhausted, and like para bang hindi na matatapos ang para bang hindi na tayo makakilos sa mga problemang dumadating sa buhay natin. Naiintindihan ng Panginoon yun. Hindi ini-ignore ng ating Diyos yung mga struggles na nararamdaman natin. Actually, He offers a solution. Nag-offer siya ng isang solusyon. Matthew 11:28 is a personal invitation from Jesus. He says, "Come to me." Hindi niya sinasabing linisin mo muna ang sarili mo para makalapit ka sa akin. O i-prove mo na ang sarili mo ay worthy para makalapit ka sa akin. Walang hinihinging gano'n ng Panginoon. He simply invites us to come. Amen. As we are weary and burdened, sabi ni Lord, "Come to me, all who labor and heavy laden." At ito ay hindi ito invitasyon para sa isa lamang, para ito sa lahat na nagsasuffer, na napapagod na, nabibigatan na sa mga pasaning dinadala niya. Sa lahat. Wala itong limitasyon. Anumang kultura ka meron, anumang nationality ka meron, anumang kasalanan ka meron, ito ay welcome sa lahat. Doon sa nabibigatan, doon sa napapahagod. Sabi ni Lord, "Come to me." And He promised rest. I will give you rest. This is not just a physical rest. Rest para sa kaluluwa natin, for the soul. It's a peace that surpasses all understanding. Peace that the world cannot understand. Peace that the world cannot give. Na kahit sa mga gulong sa kapaligiran natin, andun pa rin ang kapayapaan na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kung makikita po natin na itong passage na to, napaka-importante po sa buhay natin. It's such an important thing to see because tayo po, kahit mga Kristiyano tayo, meron pa rin tayong mga daladalang mga bagay na mali, incomplete, nakaisipan na kung hindi natin kung sino si Jesus.
It's about how He thinks about us. Si Jesus, hindi natin, akala natin, nag-iisip tayo, paano ba tayo tinitingnan, paano ba tayo iniisip si Lord? Meron bang kaisipan si Lord para sa atin, mabuting kaisipan? And how He treats us, and so forth. Yun ang mali nating kaisipan, na or hindi man kumpletong kaisipan about kay Lord. Kahit may buhay na tayo ng Diyos, marami pa tayong hindi alam. Marami pa tayong mga bagay-bagay na akala natin na ang Diyos ay ganito lang, makakalapit tayo kay Lord kapag tayo'y mabuti. Kapag tayo'y karapat-dapat, pag wala tayong kasalanan. Alam niyo po na ilang beses ko na nga po itong narinig. Ilang beses ko na rin po napakinggan. At meron din pong kanta na nahuhukol dito. Pero every time I hear this passage, this message, this verse, talagang parang tumutusok sa dibdib ko. I believe na kayo din kami. Dahil itong salitang to, nagpaparemind ulit sa atin na meron tayong pangangailangan. Kailangan natin ang grasya, ang biyaya at awa ng Diyos. Dahil hindi tayo mabubuhay sa mundong ito, in this broken world, na wala ang biyaya at awa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi ni Lord, come. Sabi nga minsan nakikita natin sa labas, okay, everything is okay. But let's be honest, deep inside us, there's a burden in your heart. Kasi madali tayo makapag-plastic Pero sa Panginoon, we cannot hide anything from God. Alam niya tayo mula sa ating ulo hanggang sa talampakan ng ating mga paa. Amen? This is an invitation from Jesus. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan. Tayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Itong sinabi ng Diyos na sa verse na ito, hindi niya lang sinabi, oy, lumapit ka dito. At bibigyan kita ng pagka lumapit ka dito, bibigyan kita pag hindi ka lumapit, bahala ka na sa buhay mo. Parang kung hindi ka lalapit, ganyan. What the Lord says here is a command. It is a command from God. Amen. Diba? Hindi ito yung sige, lapit ka lang sa akin pagka ganito. Yung pang may condition na Ang condition niya lang, ang sinabi niya lang, yung ang makakatanggap lang nito, yung na para sa lahat, na nabibigatan, na nahihirapan, na hindi na nila madala yung mga pasanin na sa kanilang mga shoulders. Sabi nga, sinabi niya to with strong feeling. Para bang sinabi niya, hey, andito ako. Andito ako. Lapit kayo sa akin. Huwag kayong mag-isa dyan magbukbuk sa mga problema niyo. Pero tayo, hindi natin nanonotice yung gentle voice ng Panginoon. Na andyan lang sa atin, sa atin na. Ang Diyos. Pero hindi pa rin natin naririnig. Sabi nga, ang Panginoon hindi napakahirap hanapin. Tayo lang ang mahirap hanapin. Amen? He's made Himself available and He wants to get our attention. Na sino ba siya? He is the one whom we need most sa ating mga pangangailangan. At sinabi nga na, ang come, sabi to come, is a present tense. Jesus isn't asking us to come tomorrow. Bukas ka na lang pupunta sa akin. Busy-busy ako ngayon. May inaasikaso pa ako. Hindi yun ang sinasabi ng Diyos. O siguro sa mga susunod, punta ka na, lumapit ka sa akin. Sabi ni Lord, come. Now.
doon sa mga napapagal, sa mga nahihirapan. And I will give you rest. But the problem is, hindi natin maiwanan yung sarili natin na patuloy na nagtatrabaho para mag-move on tayo. Pero alam natin na hindi natin magagawa yun. Sabi ni Lord, leave your self-reliance efforts today. Iwanan mo ang kasalanan mo, mga kasalanang ginagawa mo. Ano man ang dinadala mo, iwanan mo. Come. Lumapit ka sa akin. And I will give you rest. Rest is here right now for you. Just come in. Sabi nga, ang mundo, nagdidemand siya ng mga pinag-aralan mo, di ba? Mga yung nagawa mo na maganda. Pero ang Panginoon, ang hinihiling niya lang, lumapit ka. Lumapit ka sa akin. Wala siyang hinihiling na iba, kundi lumapit ka. Our new life begins right there. Kasi minsan, pagka punong-puno tayo ng pangamba, punong-puno tayo ng mga kapighatian, para bang yung katapusan na ng mundo, pero yun ang nasa isip mo, pero kilos ka pa rin ng kilos. Kaya hindi na natin namamalayan yung pagtawag ng Panginoon. Minsan pa, tayo yung likas na tao na napakasimpleng bagay, ginagawa natin komplikado. Di ba? True. Ini-imagine natin na may mga mahirap na kondisyon sa sinasabi ni Lord. Kailangan meron tayong mga gagawin pa. May mga qualifications pa na prerequisites. Hindi eh. Di ba? Lord, iniisip ko muna yung sarili ko para makapunta ako sa iyo. Napakasimple ng sinabi ng Panginoon, come to me, those who are heavily laden, and I will give you rest. Walang sinasabi ang Panginoon, come to me, ay linisin mo muna yung sarili mo bago ka pumunta sa akin. Magdala ka ng iaalay mo sa akin para tanggapin kita. No, walang sinasabi ang Panginoon. But Jesus asks us only to come as we are. Be all that we are. We think we cannot possibly come to Jesus, but paano tayo makakapunta? Look at us, we are sinners. But the Lord didn't give you the authority to change the Word of God. Wala tayong karapatang palitan ang salita ng Panginoon. Ang salita lang na binibigyan ng Panginoon dito, come to me, those who are heavily laden, and I will give you rest. Kaya lang, sabi ko nga kanina, likas sa atin ang masyadong nagko-complicate ng mga salitang simple. What does Jesus say? Come to me, all. Jesus uses a word here big enough to include every type of sinner in the world. Kahit ikaw ang pinakamasama dito sa mundo, kasama ka doon sa call. Kahit ikaw ang nag-iisang talagang malaking-malaki ang problema, kasama ka doon sa call. The gospel Jesus brings is a worldwide invitation. Wala itong limit. Sabi ko nga kanina, nabanggit ko kanina. It has no cultural limits or nationality. Kung anumang nationality ka, makasalanan mo, ito ay open. Kasama ka dun sa all. At ang qualification lang na sinasabi ng Panginoon dito, to all who labor and are heavily laden. Minsan kasi, patuloy tayo nagtatrabaho, pinapagod na natin ang sarili natin hanggang sa kamatayan para lang ma-fix natin yung sarili natin. We do something na alam natin hindi natin makontrol. Pero hindi eh. Hindi yun ang mga ang sinasabi sa atin ng Panginoon kang the Lord
of the heaven and the earth, the creator of all things, the one who upholds the universe by the word of his power, offering himself to us. To us. Na nakikita niya, nakikita ng Diyos ang kapaguran natin. Nakikita ng Diyos ang mga pasanin natin. Actually, ang Diyos, pwede siyang pumunta doon sa mga taong wala ng problema, yung mga makapangyarihan. Pero di ba, kaya nga dumating ang Panginoon dito, doon sa mga may sakit, doon sa mga nahihirapan, doon sa mga napapagod na. Kaya na nga, dahil sa kabisihan natin, paghahanap ng solusyon sa mga nararanasan natin, hindi man lang tayo mag-slow down para makita natin, marinig natin. Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin? If you are exhausted from working only to fail, from obeying only to sin again, at kumukuha ka ng bato para ipukpok mo sa sarili mo, walang mangyayari doon. If you feel heaviness on your heart, that you want to be free of sin, or sorrow, or anxiety, or remorse, or memories, or uncertainties, or whatever, you are invited by Jesus. Amen. The qualifications you need are weariness and weightiness. Yun ang qualification. Kasi kung ikaw ang taong mataas ang pride mo, kaya ko to, mayaman ako, marami akong pera, hindi ikaw ang tinatawag ng Diyos. Ang tinatawag ng Diyos yung nangangailangan sa Kanya. Dahil siya lang ang makapagbibigay ng solusyon sa mga pangangailangan natin. Siya lang ang makakapagbigay ng kapahingahan na hindi natin maibibigay sa ating sarili. Amen. Ang ating Diyos lamang. Kung ikaw ay pagod na sa pagtatrabaho para lamang mabigo, sabi ko nga kanina, mula sa pagsunod lamang sa kasalanang muli, ikaw ay inaanyayahan ni Jesus. Kung nakakaramdam ka ng bigat sa iyong puso na nais mong palayain, kasalanan o kalungkutan o pagkabalisa o pagsisisi o alaala o kawalan ng katiyakan, kung ano pa man, inaanyayahan ka ni Jesus. Amen. Ang mga kwalifikasyon na kailangan mo ay kapaguran at bigat. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, ako, tayong lahat. Amen. Na kung meron tayong dinaranas ngayon, nabibigatan tayo dahil sa bigat ng problemang daladala natin. Andiyan si Jesus. Amen. Tinatawag ka. Ang iyong pangangailangan na hindi problema kay Jesus. Hindi ito nakakadagdag ng kabigatan sa ating Panginoon. Nandiyan si Jesus para pakawalan ka. Sa katunayan, ang iyong pasanin ang mismong bagay na nakalulugod sa Kanya. Diba? Alam ng Diyos ay hindi mo kaya. Lalapit ka sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko. Kahit hindi ka na magsalita, alam ng Diyos ang dinadala mo. Ang maganda doon, lumapit ka sa Kanya, nagtiwala ka sa Kanya, nanampalataya ka sa Kanya niya na siya lang ang makapagbibigay ng kapahingahan na hinahanap nating lahat. Are you weary and burdened today? Are you weary and burdened today? No. Praise the Lord. Hallelujah. Wala kayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Nani, ano man, wala ka bang dinadala? Ay, sorry, hindi ikaw ang tinatawag ng Panginoon. You're not qualified. You're not qualified. Sabihin, alam ng Diyos, there is something in you na nakapagbibigay sa iyo ng kalungkutan.
Amen. Hindi man natin ito maisiwala. Live up to the Alam ng Lord. Diyos kung ano yan. Are submitted to the Lord. Jesus offers the rest. Amen. Come to Him. Carry your burdens. Learn from Him and find the true peace that only He can provide, that He can only satisfy. His invitation is open to all who will come. So when your life falls apart, kung ang buhay nyo ay na parang nagkakawatak-watak na, itong verse na to, itong message ng Panginoon ay para sa iyo. When you can find rest anywhere else, here is Jesus, your Savior, saying, "Come to me." When all fails, the Lord never failed. It's an offer we cannot refuse. Siguro may diferensya ka pa. Pag may diferensya ka na pag ni-refuse mo itong offer ng Panginoon. All He's asking is for us to come. Huwag na tayong takbo ng takbo kung saan-saan. Yeah. Huwag na natin ipilit at sarili natin na tayo lang makapagbibigay ng kalunasan sa mga nararamdaman natin. Stop running and come to Him. Jesus offers rest we never thought possible. Akala natin hindi posible ito. Walang imposible sa Panginoon. At siya lang ang nag-iisa makapagbibigay ng kapahingahan natin dahil siya mismo na nasa atin ang kapahingahan natin. Siya mismo ang ating Panginoon Jesus. When we come to Him, we come to the answer of our lives first. Pagka kung lumapit tayo sa Kanya, yung mga tanong natin, yung mga hinahanap natin, makakamtan natin yun. Kapag tayo lumapit sa Kanya. The most loving, He is our Lord, the most loving, the most accessible, approachable, kind, gentle, and lowly person in the universe. He is our Savior. He is our Lord. He is our Master. He is our leader. And He is our rest. Amen. He is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tunay nga, Ama, napakabuti mo. Hallelujah. Nasa ngayon, patuloy kang kumikilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong anak na si Kristo Jesus, na siyang Lord na nagpasa ng krus para sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Siya po ang namatay para sa amin upang maipagpatuloy mo ang purpose mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na patuloy na naggagabay, patuloy na nagko-convict sa amin, Panginoon. Tunay nga na wala na po kaming mahihiling pa. Ang buhay mo ang siyang nagkumpleto sa amin, O God. Hayaan mo na ang buhay namin ay patuloy, every moment sa buhay namin ay patuloy na makaniig ka, Panginoon. Na sa pagdating ng panahon, O God, gusto po namin marinig ang salita mong welcome, my faithful servant. Amen. Enter unto thy master's joy. Maraming salamat, Ama, sa lahat. Sa iyo lahat ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan po ng iyong anak na si Kristo Jesus at sa kapangyarihan po ng iyong banal na Espiritu at ang bawat nagmamahal sa inyo ay magsasabi ng Amen.